Part 2. William's Point of View. Naiiling kong iniwan ng dalawa ni Kate at June para bumalik sa kumpulan ng mga matatanda na hindi siguro napansin ng ilang minutong pagkawala ng dalaga. Naupo ako sa tabi ni Mang Tisyo habang nakatingin sa kinaroroonan ni Kate at June. Agaw pansin talaga ang magandang katawan nito. Walang sinabi ang katawan ng tatlong babae na laging nakabuntot sa akin. Ang sexy ni Miss June. Kahit sinong lalaki mapapalingon sa kanya kapag nakita siyang nakasuot ng ganyan, maliban sa aming mga matatanda. Sumulyap ako kay Mang Tisyo habang naiiling na nakangiti rito. Pero balita ko ay single yan kasi niloko ng boyfriend at kapatid kaya napadpad yan dito para siguro kalimutan ng mga taong nanakit sa kanya. Nakakaawa naman siya. Mag-isa lang na hinaharap ang problema sa buhay. Tumingin ako sa kinaroroonan ni June na nakikipagkwentuhan kay Kate. Kaya pala napansin kong malungkot ang mga mata nito kahit na nakangiti ito. Yun pala ay may wasak na puso itong pilit na binubuo. Napakawalang kwenta naman ng ex-boyfriend niya at kapatid. Hindi ko akalain na may mabigat pala itong pinagdadaanan. Kung alam ko lang di sana'y naging mabuti ako sa kanya. Sambit ko habang hindi inaalis ang tingin kay June. Kung sa palagay mo ay naging masama ka sa kanya, edi bumawi ka. Ipakita mo sa kanya na hindi ka lang gwapo. Kung hindi mabait rin. Napapangiti akong tumango sa matanda at saka ako tumayo. Saan ka pupunta? Tanong sa akin ni Mang Tisyo. Dito lang po, sa tabi-tabi. Sagot ko rito saka nagpatuloy sa paglalakad. Nakita kong umahon si June at nagtungo sa kung saan, kaya sinundan ko ito. Delikado pa naman na maglakad ang gaya nito sa gubat. Lalo na sa klase ng suot nito. Mabilis ko naman itong nakita sa tabi ng isang halaman na maraming bulaklak. Mamasa-masa kasi ang lupa sa parting yun ng gubat, kaya mataba ang halaman. Idagdag pa na naaarawan ito sa lugar na yon. Don't you know that it's too dangerous for you to walk alone? Lalo na kung ganyan ang suot mo? Nagulat itong mabilis na tumingin sa akin at tila nakahinga ito ng maluwag nang makitang mukha ko. I know, pero wala ka naman sigurong balak na patayin ako sa gulat, no? At saka, nagandahan lang ako dito sa mga bulaklak, kaya ako nagpunta dito. Sambit nito habang panay ang tampal sa mga lumiligid na insekto, kagaya ng lamok. Wala akong balak na patayin ka sa nerbiyos. O heto, isuot mo para hindi ka kinakagat ng lamok. Masyado ka raw attractive kaya pinagdidiskitahan ka. Iniabot ko rito ang hinubad kong t-shirt para itakip sa katawan nitong mas lalong naging maganda at kaakit-akit sa paningin ko sa malapitan. Nahihiya itong kinuha yon sa kamay ko at saka sinuot. Mabilis ko tong hinila patungo sa likod ng malaking puno nang marinig ko mga yabag ng kung sino sa hindi kalayuan. Bali-balita kasi sa may port na may mga armadong kalalakihan ang nagtatago sa bundok na ito. At siguro'y naghahanap ang mga ito ng baboy ramo para hulihin para kainin. Anong nangyayari? Tanong ni June na halatang natakot sa ginawa kong paghila rito. Shh! Huwag kang maingay. Baka mahuli tayo ng mga taong bundok na yon. Bulong ko sa tenga nito. Are they going to hurt us? Gosh, ayoko pang mamatay nang hindi ikinakasal at hindi nagkakaanak. Bulong nito na halos bahagya ng lumabas sa bibig nito. Don't think like that. No one's gonna hurt you, okay? Dadaan muna sila sa akin bago kanila masaktan. I think they're gone. Alika na para masabihan natin ng iba para makauwi na tayo. Bulong ko rito. Saka ito sinenyasan na huwag maingay habang naglalakad kami paalis sa lugar na yon. Nang makarating kami sa may falls ay agad kong sinabihan ng mga kasama namin na kailangan na naming umuwi. Hindi naman nagtanong ang mga ito. Sa halip ay mabilis na nagsikilos. Siguro ay alam na ng mga ito ang tungkol sa mga lalaking armado na namamalagi sa bundok. Napansin kong parang kinakabahan si June kaya hinarap ko ito at inassure na walang masamang mangyayari dito. Hanggat kasama ako nito. Mukha namang kumalma ito. Pagkuway sinamahan ko ito hanggang sa labas ng banyo para makapagpalit na ito ng suot bago kami umuwi. Pagkalipas ng 2 oras ay nakarating na kami sa baba ng bundok. Mabuti na lang at ligtas kaming lahat na nakarating sa mga bahay-bahay namin. Ako na rin ang naghatid kay June sa bahay nito dahil magkatapat lang naman ang tinitirhan namin. Salamat William sa paghatid sa akin dito. Pasensya na kung matatakutin ako. Wala naman kasi sa Maynila ng kagaya ng mga lalaking armado na gaya nung nasa bundok. Yung t-shirt mo nga pala ay lalaban ko muna bago ko ibalik sa'yo. Ngumiti ako rito
Saka ito tinapik sa balikat. It's okay. I'm just here if you need me. My gate and door is open. You may enter if you're still afraid with those men. Tumango ito at bahagyang napangiwi. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ko, kaya mas lalo kong nakitang lungkot sa magaganda nitong mata. Nakakahiya naman kung mag-aabala ako sa'yo. At isa pa, baka pagkamalan mo akong magnanakaw kung basta na lang ako papasok sa loob ng bakuran at bahay mo. Baka hatawin mo pa ako ng hindi oras niyan. At isa pa, baka may makita ako na hindi ko dapat makita. Mahirap na. Kusang kumunot ang noo ko sa mga pinagsasabi nito. Ano naman ang makikita mo na hindi mo dapat makita? Tanong ko rito. Pero bigla akong napangiti nang ma-realize kong tinutukoy nito. Don't worry, wala ka namang makikitang ganun. Except if you'll ask me to show. Ouch! Biro lang. Hindi ka na mabiro. Hinihimas-himas ko ang braso ko nang kinurot nito habang nakatingin sa mukha nito. Joker ka din no? Naiiling nitong tanong na bahagya ko lang initian. Sige na, pumasok ka na dun sa loob. Papasok na rin ako sa bahay ko. Just make sure na nakalak ang lahat ng pinto at bintana Pati na ang gate bago ka matulog sa gabi. Mabuti na ang nag-iingat. Bilin ko rito. Salamat. Sige, papasok na ako sa loob. Paalam nito sa akin. Sige, ako rin. Sagot ko dito. Saka naglakad patungo sa may gate ng bahay ko. Siniguro ko munang nakapasok na ito sa loob ng bakuran nito bago ako pumasok sa loob ng bahay ko. June's point of view. Kanina pa ako naiinis dahil hindi ko makuhang bunga ng mangga na kanina ko pang sinusungkit gamit ang mahabang panungkit. Let me. Akong nahihirapan sa ginagawa mo Sambit ni William na kanina pa ako pinapanood sa ginagawa ko habang nakaupo sa damuhan sa loob ng bakuran ko. Kanina ka pa dyan pero ngayon mo lang naisipang magpaka-gentleman. Sita ko rito, saka iniabot dito ang panungkit. Gusto ko lang malaman kung makakakuha ka kahit isang bunga. Pero mukhang lulubog na ang araw at lahat ay wala ka pa rin nakukuha kahit na isang piraso. Pagtatanggol nito sa sarili habang sinusungkit ang isang kumpol na bunga ng mangga. Mangha akong tumingin dito nang sa isang bundol lang nito ay nalaglag ang lahat ng kumpol ng bunga ng mangga. Isa-isa kong pinulot yun at inilagay sa mini basket na dala ko palabas ng bahay. Mukhang masasarap to. Bagay na bagay sa nilatik na bagoong na isda na binigay sa akin ni Aling Maring. Finally! Makakatikim na rin ako ng fresh picked mangoes at hindi binili. Sambit ko na may ngiti sa labi at excited na naglakad papasok sa loob ng bahay. Nakasunod naman sa akin si William na kunot ang noo nang maupo ito sa isang silya sa loob ng kusina. Buntis ka ba? Naglilihi or… Buntis lang bang may karapatang kumain ng green mangoes? At isa pa, proud V ako no? Sagot ko dito bago ko kumuha ng kutsilyo at mangga para talupan. Anong V? You mean virgin? Ilang taon ka na ba? Kumunot ang noo ko dahil parang hindi ito naniniwala sa akin. 26, and yes, I'm still virgin because hindi naman ako liberated na babae. Mas gusto kong ikasal muna bago ang romantic night. Tumango-tango ito habang pinapanood akong magtalop ng mangga. Aray! Sambit ko nang dumaplis ang kutsilyo sa kamay ko at bahagyang masugatan ng palad ko. Nakasalukuyang dumudugo na. Careless. Mag-iingat ka kasi sa paggamit ng kutsilyo para hindi ka masugatan. Kinuha nito ang kutsilyo na hawak ko at inilapag yun sa mesa. Saka ako hinila palapit sa sink para hugasan ang kamay ko. Dahan-dahan lang. Masakit Sambit ko rito na ikinakagat labi ko nang mapansin kong sumulyap ito sa akin. Next time kasi mag-iingat ka na. Nasugatan ka tuloy. Medyo malaki rin ang sugat mo Alika na, tatapalan ko ng bandage para hindi maimpeksyon. Sumunod ako rito nang hilahin na naman ako nito pabalik sa mesa at paupuin sa isang silya. Saan nakalagay ang medicine kit mo? Tanong nito na mabilis ko namang itinuro ang guest room kung saan ko itinago ang mga first aid kit na nakita ko sa kwarto ko. Stay here, kukunin ko lang para magamot yung sugat mo. Ngumiti ako rito at tumango bago ito pumasok sa guest room. Calm down self. Mabait lang siya. It's enough to admire him. Don't fall in love with him. Baka masaktan ka lang. Ulit. Bulong ko sa aking isipan bago tinitigan ng sugat sa kamay ko. Sumulyap ako sa may pinto ng kusina nang pumasok dun si William. Nadala na ang medicine kit at naupo sa aking tabi. Kinuha nito ang alcohol at bulak at nilinis ang sugat ko. Ang sakit!
Ingat naman kahit konti lang. Reklamo ko dito. Sabay hawi sa aking kamay. Okay, dadahan-dahanin ko na para hindi ka na masaktan. Saad nito sa kamuling inabot ang kamay ko at marahang dinampian ng bulak na may alkohol. Pagkatapos ay nilagyan nito ng betadine ng sugat ko bago tinapalan ng malinis na tela nang hindi nito makita ang bandage sa medicine kit. Habang abala ito ay abala din ako sa pagsulyap at pagtitig sa gwapo nitong mukha. Thankful na lang ako dahil hindi ito nakakahalata sa ginagawa ko. Pagkatapos nitong gamutin ang sugat ko ay sunod nitong iniligpit ang mga ginamit nito at ibinalik sa guest room bago muling bumalik sa kusina. Naupo ito sa tabi ko at nagtalop ng mangga at hiniwa ayon sa palagay nitong madali para sa akin na kainin. Here, saan ba nakalagay ang bagoong na nilatik para makain mo ng dahilan ng pagkakaroon mo ng sugat? Nag-aalinlangan kong itinuro ang cabinet kung saan ko pinagsama-sama ang mga babasaging lalagyan. Pangalawang cabinet mula sa kaliwa, nasa maliit na jar. Tumayo ito at lumapit sa cabinet at kinuha ang maliliit na jar na pinaglalagyan ng bagoong nalatik. Masarap nga magluto ng bagoong nalatik si Aling Maring, kaya maraming suki sa port ang nag-aangkat sa kanya nito para ibenta sa ibang lugar kagaya ng Maynila. Saad nito habang seryosong bitbit ang lalagyan ng bagoong at isang platito at kutsarita. Inilapag nito yon sa mesa at saka naglagay sa platito na sakto lang ang dami. Salamat William, masyado na kitang naaabala. Baka may importante kang gagawin. Pwede mo na akong iwan dito. Umiling-iling ito at saka tumitig ng diretso sa mga mata ko. Wala naman akong gagawin kaya hindi mo ako naaabala. Don't worry. Pero para ka talagang maglilihi. Hindi ka ba naaasiman sa kinakain mong yan? Umirap ako rito. Pero umiling din, sabay subo ng maliit na piraso ng mangga. Maasim ba? Tanong ko rito habang nakangiti at pinagmamasdan ang reaksyon ng mukha nito kung nangingiwi ba o hindi. Slight, pero I like it. Bagay siya sa mangga. Tamis, asim, alat at anghang. Perfect combination. Saad nito kaya inilapit ko dito ang platong may lamang ginayat na mangga. Kain ka pa. Nagustuhan mo din naman pala eh. Kung gusto mo pa ng mangga, kumuha ka lang sa likod bahay. Pero idamay mo na rin ako para isang hirap na lang. Naiiling itong ngumiti sa akin. Sure. Simpleng sagot nito, saka tumayo sa kinauupuan nito. By the way, I need to go. Pupunta pa pala ako sa port to get my orders ng seafoods. Baka may ipapabili ka. Groceries, stocks, personal hygiene. Bigla akong napatayo nang maalala kong wala na pala akong stocks ng sanitary napkin ko. Wait for me. Sasama na lang ako sa'yo. Nakakahiya naman kung ikaw na kabinatang tao ay bibili ng gamit ko. Kung okay lang sa'yo na sumama ko? Tanong ko rito. No problem. Sige, hintayin na lang kita sa bahay. Magbibihis pa rin naman ako eh. Tumango ako rito bago ito lumabas ng kusina. Nang mawala na ito sa paningin ko ay mabilis kong inilagay sa refrigerator ang mangga. Mamaya ko na lang yun kakainin pagbalik namin ni William galing sa port. Pagkatapos kong iligpit ang mga kalat ay nagmamadali akong umakyat sa kwarto ko at nagbihis. Simpleng bestida na kulay yellow ang isinuot ko na pinarisan ko ng beige flat shoes. Pagkatapos ay inayos ko ang buhok ko at naglagay lang ng konting foundation at lip tint. Saka ko kinuha ang sling bag ko at tiningnan kung may sapat ba akong cash o wala. Pero nang makita kong malaki-laki pa ang cash ko ay mabilis kong ibinalik sa wallet ko yon at saka nagmamadaling bumaba at lumabas ng bahay. Baka kasi nainip na sa paghihintay sa akin si William sa bahay nito. Ayoko namang ako ang maging dahilan ng pagkainip nito. Pagkalabas ko ng gate ay saktong bagong labas din ito sakay sa kotse nito. Lumapit ako sa kotse nito at ako nang nagkusang nagbukas ng pinto. Saka sumakay at naupo sa tabi nito. Ang ganda! Kahit wala kang makeup ay litaw na litaw ang ganda mo. Bagay sa yung yellow dress mo. Para kang teenager. Ngingitian ko na sana ito dahil sa papuri nito. Pero napabusangot ako bigla ng dugtungan pa nito ng teenager. Ito naman hindi na mabiro. Ang ganda mo kasi. Hindi halatang 26 ka na. You look like you're in your 20s. Batang bata at wala pang nalalaman sa mundo. Tinapik ko ito sa braso na ikinatawa lang nito, saka nagmaneho paalis. Puro ka biro, baka naman crush mo na ako, kaya kung ano-anong sinasabi mo dyan. Biro din ito na ikinatawa lang lalo nito. Hindi ako pumapatol sa mukhang nene no, mapagkakamalan pa akong kuya mo, rather than a lover. Naiiling ko itong inirapan
at hindi na nagsalita hanggang sa makarating kami sa port. Hindi na rin kasi ito masyadong nagsalita. Sa grocery store lang ako. Paalam ko dito nang maiparada nito ang kotse nito sa parking lot at hindi kalayuan sa grocery store na pupuntahan ko. Sige, hintayin mo na lang ako rito kapag wala pa ako. Tumango ako rito bago kami naghiwalay ng landas. Naglakad ako papasok sa loob ng grocery store at binili ang mga kailangan ko, pati na ang mga stocks na kulang sa akin. Marami na siguro to. Enough for 2 weeks na sigurong lahat ng to. Bulong ko, sabay tulak ng cart ko patungo sa hilera ng mga sanitary napkins at kung ano-ano pa. Namili na ako ng mga stocks from napkins, sabon, shampoo at kung ano-ano pa bago ako nagbayad sa cashier ng halos 20k. Mabuti na lang at labis ang dala kong cash. Ang mahal kasi ng mga tinda sa grocery dahil mahirap ang magbiyahe. Tapos ang mahal pa ng bayad sa barko. Lalo na at galing Manila pa ang mga paninda sa nasabing grocery store. Matapos mailagay sa mga plastic ang pinamili ko ay isang crew na ng tindahan ang nagbitbit patungo sa sasakyan ni William. Pero ako nang naglagay sa loob ng backseat dahil iniwan namang bukas ni William ang pinto ng kotse nito. Hindi pa ako natatapos sa pagpapasok ng mga pinamili ko nang dumating ito na may bitbit ng icebox na mukhang mabigat at puno ng laman. Inilagay nito yon sa compartment ng sasakyan bago ako tinulungang magpasok ng mga groceries ko. Mabibigat din kasi kaya nahihirapan ako. Nagpasalamat naman ako rito nang matapos kami sa pagkakarga ng mga groceries ko bago sumakay sa kotse nito para umuwi na. Nang makauwi kami, tinulungan pa rin ako nito sa pagpapasok ng mga groceries ko bago ito umuwi sa bahay nito. Napapangiti na lang ako habang pinagmamasdan ko ito na naglalakad palabas ng bahay ko hanggang sa mawala sa paningin ko. Pag-uwi umakyat na ako sa kwarto ko para magpahinga dahil kinabukasan ay kailangan kong lumuwas ng Maynila para makapagkita sa isa kong business partner para ma-finalize ang design sa new mall na ipapagawa namin. Mahaba-habang biyahe na naman ang pagdadaanan ko nito. Ang tagal pa naman ng biyahe balikan. Bulong ko sa kawalan habang naiiling. June's point of view. Naghahanda na ako sa pagtulog nang may marinig akong kaluskos sa labas ng kwarto ko. Siniguro ko namang nakalakang lahat ng pinto at bintana kaya imposibleng may makapasok pa sa bahay ko buhat sa labas. Marahan akong naglakad palapit sa isang vase at kinuha yon bago ako naglakad patungo sa pinto ng kwarto ko. Bahagya akong binuksan ang pinto at sumilip sa labas pero wala naman ako nakitang tao. Kaya lumabas ako ng kwarto ko at marahang naglakad pababa ng hagdan patungo sa sala. Nang makababa ako sa salay, agad kong sinuyod ng tingin ang bawat sulok ng sala. Pero wala talaga akong makita na kahit na sino. Nang wala akong makita ay nagdesisyon na akong bumalik sa kwarto ko. Pero natigilan akong bigla nang maramdaman kong patalim sa may tagiliran ko. Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa loob ng bahay ko? Tanong ko rito. Pero hindi ito sumagot. Sa halip ay hinatak ako nito patungo sa sofa at patulak na pinaupo. Ang ganda-ganda mo talaga. Alam mo bang lagi kitang pinagmamasdan kahit saan ka man magpunta? Maang akong tumingin sa mga mata nito na namumula at bahagyang kita kahit nakasuot ito ng bonnet. Sino ka ba? Anong kailangan mo sa akin? Tanong ko rito habang pilit na tinatago ang takot na nararamdaman ko sa pamamagitan ng pagtataray dito. Halos mapasiksik ako sa gilid ng sofa nang itutok nito sa akin ang hawak nitong kitchen knife na alam kong pagmamay-ari ko. Anong gusto ko? Simple lang ang sagot. Ikaw. Gusto kong matikman ang maganda mong katawan. Nanlalaki ang mga mata kong umiling dito matapos kong marinig ang sinabi nito. Subukan mong sumigaw. Kung hindi itatara ko ito sa dibdib mo. Banta nito sa akin dahilan para mayakap kong sarili ko habang nagsusumiksik sa gilid ng sofa. Please don't. Pakiusap ko dito nang bigla nitong putulin ang strap ng suot kong pantulog. Mabilis lang to. Pangako. Saad nito bago inilapag ang kutsilyong hawak sa sofa at mahigpit na hinawakan ng magkabilang kamay ko at pilit akong inihihiga sa sofa. Nagpupumiglas ko itong pilit itinulak palayo sa katawan ko pero malakas ito at amoy alak din. Please, huwag. Pakiusap ko dito habang umiiyak at pilit na nanlalaban. Masyado kang malikot. Mariin itong sambit sabay suntok sa sikmura ko. Halos mamilipit ako sa sakit habang ito naman ay pilit akong iniaayos ng higa sa sofa at bahagyang nakadagan sa akin
para hindi ako makapalag sa binabalak nitong gawing kahalayan sa akin. Tulong! William! Help me! Halos pabulong kong sambit. Umiiyak akong pilit pa rin nanlalaban kahit hinang-hina ang katawan ko. Hindi ko gugustuhin na ang isang ganito lang ang kukuha sa puri ko. Mas gugustuhin ko pang ibigay yun kay William kesa sa lalaking hayok sa laman. William! Sambit ko sa pangalan ng lalaking unti-unti ko nang nagugustuhan nang halos ay mahubaran na ako ng lalaking nagpapakasawa sa katawan ko. Damn you! Sigaw ng lalaking pamilyar sa akin ang boses. Pinilit kong aninagin ang mukha nito nang mabilis itong lumapit sa kinaroroonan ko at atakihin ang lalaking nagpipilit halayin ako. Pilit kong iminumulat ang mga mata ko pero hindi ko mapigilan ng hindi pumikit hanggang sa tuluyan ng lamunin ng kadiliman ng paligid ko. William's point of view. Halos magdilim ang paningin ko nang makita kong pinagsasamantalahan ng isang lalaki si June na halatang hinang-hina pero pilit pa rin nanlalaban. Dahil sa tindi ng galit ay mabilis kong nilapitan ng lalaki na nakasuot ng bonnet at inundayan ng suntok pero mabilis akong natakasan. Hahabulin ko sana ito nang mapansin kong nawalan ng malay si June na halos ay lumabas na ang dibdib dahil sa ginawa ng lalaking yon. Nilapitan ko ito at marahang binuhat patungo sa kwarto nito at inihiga sa kama nito. Lumapit ako sa closet nito at naghanap ng pwedeng isuot dito. Isang malaking t-shirt naman ang nakita ko, kaya yun ang kinuha ko at isinuot dito. Matapos ko itong bihisan ay kinumutan ko ito at saka naupo sa tabi nito. Tiimbagang akong napatingin sa may palapulsuhan nito nang makita kong namumula yon at halos ay mamasa na, ganun din ang kabilang kamay nito. Don't worry June, hahanapin ko siya at pagbabayarin sa ginawa niya sa'yo. Pangako, magpahinga kang mabuti. Sambit ko dito sa kapinunasan ng pasingin nito na may bakas pa ng luha. Nagpasya kong wag na munang umuwi sa bahay para mabantayan ko ng maayos si June. Bukas kapag nagising ito'y aalokin ko itong sa bahay na muna tumuloy habang ipinapahanap kong lalaking nagtangka ditong gumahasa. Umayos ako ng upo sa gilid nito at saka pinagmasdan nito ng mabuti. All about her is really attractive, kaya siguro pinagtangkaan nito ng hindi maganda. Aaminin kong attracted ako dito at gustong-gusto ko itong makikitang lagi kahit nasa veranda lang ito ng bahay nito at busy sa ginagawa nito sa laptop nito araw-araw. Nang makaramdam ako ng antok ay humilig ako sa may tabi nito at saka pumikit. Malalim na rin ang gabi at halos ay wala pa akong tulog simula nang bumalik ako galing sa Maynila. Sumulya pa ako kay June bago ako tuluyang nakatulog. Nang magising ako'y wala na sa tabi ko si June, kaya napabangon ako at bumaba sa kama. Maglalakad na sana ako palabas para hanapin si June nang marinig kong bukas ang shower sa loob ng banyo. Huminto ako sa tapat nun at kakatukin ko na sana si June nang biglang bumukas ang pinto at iluwas si June na basang-basa pa ang buhok at nakatapis lang ng tuwalya. Lumapit ito sa akin at tila may gustong sabihin pero hindi nito masabi-sabi. Magbihis ka na. Baka magkasakit ka niyan. Saad ko dito, sabay talikod para sana lumabas ang kwarto nito. Narinig kong humagulgul ito, kaya napaharap ako rito at mabilis itong nilapitan at niyakap. Shh! Don't cry. I'm here. Wala nang mananakit sa'yo, okay? Magbihis ka na. Marumi na ba akong babae? Tanong nito sa akin at mabilis kong inilingan. Kung hindi ako maruming babae, kaya mo ba akong angkinin ngayon? Umiiyak nitong tanong sa akin. Tinitigan ko ito sa mga mata habang umiiling. Hindi kita pwedeng angkinin dahil nire-respeto kita, June. Hindi ka kailanman magiging maruming babae sa paningin ko dahil hindi ka naman nagalaw ng lalaking yon. Tahan na. Ang mabuti pa'y magbihis ka na bago ka pasipunin. Sa labas lang ako. Tumalikod ako dito at naglakad palabas ng kwarto nito. Hindi ko lubos maisip na tatanungin ako ni June ng ganon. Nakikita kong pilit nitong itinatago ang takot nito kapag kaharap ako. Kaya mas lalo kong attract dito ng husto. Siguro kung kagaya lang ako ng ibang lalaki sa paligid ay agad kong susunggaban ang alok ni June na angkinin nito. Pero malaki ang respeto ko dito. Kaya kung aangkinin ko ito ay pagkatapos ng kasal namin. Kagaya ng sinabi nito last time. Pero paano naman kami ikakasal kung wala kaming relasyon bukod sa aming pagkakaibigan? Nang makalabas ako ng kwarto nito ay
Dumiretso ako ng kusina at ipinaghanda ito ng mainit na gatas para kumalma naman ito kahit papaano. Nagtimpla na rin ako ng kape ko at naglagay ng pwedeng snacks ni June bago ako bumalik sa kwarto nito. Inilapag ko sa side table ang gatas at snacks nito saka naupo sa tabi nito. Napansin kong parang hindi ako pinapansin nito dahil nakatulala lang ito sa kawalan habang diretso ang tingin sa pader. June, tawag ko dito pero bigla itong napapitlag nang hawakan ko ito sa braso nito. I'm sorry, inumin mo muna itong gatas mo para makapag-relax ka kahit papano. Iniabot ko dito ang baso pero tiningnan lang nito yon at saka muling inihilig ang ulo sa malaking unan nito. Ibinalik ko yun sa side table at tinitigan nito ng mabuti. June, don't act like that. I know na natatakot ka. But I'm okay, William. Nagulat lang ako. Sagot nito sa akin na hindi sumusulyap. Then drink this and go back to sleep. Starting today, you will stay in my house hanggang sa mahuli ang lalaking muntik ng manggahasa sa'yo. Muli kong kinuhang baso at inabot dito. Pero this time ay kinuha na nito at ininom ang lamang gatas. Pero hindi nito naubos, kundi ilang lagok lamang. Pagkuway bumalik ito sa pwesto nito at muling isinubsob ang mukha sa malaking unan. Umayos ako ng upo at kinuha kong kamay nito. June, di ba we're friends? Tanong ko dito na ikinasulyap. Then trust me, hahanapin ko ang lalaking yon at ako mismo ang magpapakulong. Kahit saan pa siya magtago ay hahanapin ko siya for you. Pangako ko yan sa'yo. Bahagya itong ngumiti at tumango. Umalis ito sa pagkakasubsob sa unan at yumakap sa akin. Naginantihan ko naman ang yakap din. Magpahinga ka na, nandito lang ako. Pangako hindi kita iiwan. Humiwalay ito sa pagkakayakap sa akin at naupo sa kama. May dumi ba ako sa muka? Baka ma-inlove ka na sa akin yan, sige ka. Biro ko dito na ikinatawa naman ito at saka humiga pero sa braso ko umunan. Napapabuntong hininga na lang ako habang tinitingnan ito. Kung komportable ito doon ay hahayaan ko itong umunan doon. Ilang sandali lang ay mahimbing na itong natutulog habang nakayaka pa sa dibdib ko. Iniayos ko naman ang pagkakahiga nito at saka kinumutan bago ko hinaplos ang buhok nito. Pagkuway tumayo na ako sa pagkakaupo ko at nilapitan ng tasa na may lamang kape at ininom ang laman.